For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? James chapter 4, verse 14. Whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? Ito po yung pinaka mahirap na tanong dito mga kapatid sa Bible. The hardest question mga kapatid is, what is your life? What is our life? Ano po ang buhay? Meron pong almost 3,000 questions found in the Bible, but the hardest is, what is your life? Sumagot din naman po ang Biblia sa pamagitan po ni Solomon. Ang buhay daw ay tulad ng isang, it is like a vapor. Sa ibang translation, tulad daw ng isang singaw. Nandyan lamang siya, ngunit pagdakay, maya-maya, mawawala. Mabilis ang buhay, mga kapatid. That's why, mga kapatid, we have to realize, mga kapatid, na ang buhay natin dito sa lupa ay pansamantala lamang. Amen? We are just passing through. Tumaran lang tayo. Ang totoong buhay po ay sa piling ng Diyos. Praise the Lord. So, nabubuhay ba tayo para sa Diyos o nabubuhay tayo para sa ating sarili? Yan po ang tanong. So, if you want your life to be meaningful, kung gusto natin na ang ating buhay ay maging makahulugan, itong buhay na ito ay dapat po, amen, ay ipinapagamit para sa ating Panginoong Jesus. Amen? Praise the Lord. Tayo po'y maaaring magsiupo. We may be seated. Amen? At ang title po, mga kapatid, The Price Tag of Life. O sa ibang kahulugan, sa ibang salin, ang halaga ng ating buhay. Mahalaga ba ang ating buhay, mga kapatid? Pag nagpunta tayo sa isang shopping mall, Robinsons, Shoemart, dati yung SM Shoemart yan kasi tindahan lang ng sapatos yan. Pero ngayon, samot po, mga kapatid. Ang una nating tinitingnan kung may sale. At kapag mahal, di natin binibili. Tama? Punta tayo doon sa mga store na branded. Lacoste, Adidas, Nike. Amen. Sa totoo lang, mga kapatid, ang hinahanap natin ay yung sale. Praise the Lord. Madalas tayong maghanap ng sale. Sa panahon po natin ngayon, bihira na lang po ang libre. Lahat ay may bayad. Even sa seminar po, mga kapatid, ng evangelism seminar, medyo dapat baguhin lang yung title kasi ang nakalagay, God needs money for evangelism. Di po kailangan ng Diyos, mga kapatid, ng pera. God will provide, mga kapatid. Amen? God will do something from nothing. God will get something from nothing. Amen. Sa evangelism, kailangan po ng pera, mga kapatid. Kailangan ng pang-support sa pagkain, ng mga nag-evangelize. Kailangan ng pamasahe, mga kapatid. At syempre, pag pumunta ka doon sa evangelism, magpapakain ka rin. Lalo po doon sa mga bata para makuha mo yung kanilang pansin, mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, walang libre, mga kapatid. Praise the Lord. Sabihin po natin,
walang libre. Praise the Lord. Ang ating buhay, mga kapatid, amen. Salamat sa Panginoon, libre niyang ibinigay sa atin. Thank you, Jesus. Amen? Sa panahon ngayon, walang libre. Tama? Sino mahilig man libre? Medyo kinakabahan ako kasi hindi ako nakaprepare ngayon. Meron talaga preacher ngayon. Biglaan na naman. Sino mahilig man libre? Sino ang gustong nagpapalibre? Alam nyo, pag mahilig tayo magpalibre, lugi ka. Kasi nalilibre sa'yo, yun ang pagpapalain. Di ba? Pinagpapala ang nagbibigay kaysa sa humihingi o tumatanggap. Praise the Lord. Ang buhay po natin libre. Binigay ng Diyos. Ang hininga, binigay ng Diyos, mga kapatid. Libre. Amen? Pero ang tendency, nagrereklamo tayo. Amen? Binigay na sa atin ng Diyos ang lahat. Ang buhay, hininga, asawa, mga anak. Pero konting problema, nagrereklamo. Amen? Amen? Konting kibot. Hallelujah. So sa parte po ng Quezon City, ang presyo ho ng mga kapatid ng buhay dyan ay 1,000 na lamang. Alam nyo ba yon? Para pumatay ng tao, magbabayad ka ng 1,000 sa mga hired killer. Yan na lang po ang presyo ng tao ngayon. Yung iba, kapag may utang na loob ka, pag may utang na loob sila sa'yo, kapag inutusan mo, tirahin mo to, itumba mo to, itutumba nila ng libre. Mga kapatid. Ganyan na lang po, mga kapatid, ang buhay, presyo ng buhay ng tao ngayon. Ang mga nanay na hindi kayang, ang mga nanay na nabuntis sa pagkadalaga, na hindi kayang bumuhay o hindi pa handa sa pagpapamilya, ibinibenta ang kanilang anak sa presyong 20,000 hanggang 50,000 sa panahon natin ngayon. Amen. Hindi ko maisip, mga kapatid, na may mga batang natatagpuan sa basurahan. Natatagpuan sa labas ng kanilang, sa bahay po ng mga bahay po o sa labas ng bahay ng mga mayayaman. Amen. Hindi po pinahalagahan ang buhay. Praise the Lord. Sino pa po dito ang buo pa ang atay? Kumpleto pa ang kidney. Mari po ba tayo magpasalamat sa Diyos, mga kapatid? Kumpleto pa ang kidney natin. May kilala po ako, mga kapatid, na babae, living a healthy lifestyle. Makain ng nutritious food. Mga kapatid, and nung nagpa-check up, walang nararamdaman, walang sakit na nararamdaman, na found out na meron siyang sakit sa atay. Meron siyang cancer sa atay. Kaya hindi natin pwedeng ipagmayabang. At ang cause pala nito, mga kapatid, is stress. Too much stress. Hindi po maganda yon, mga kapatid. Kaya kapag tayo ay sobrang exhausted, sobrang pagod na pagod, wag nating pilitin. Dapat po magpahinga tayo at manalangin sa Panginoon. Magbasa ng Biblia. Ang linggo po, mga kapatid, amen, ay hindi ginawa para sa Diyos. Ang araw ng pamamahinga, hindi ginawa para sa Diyos. Ang araw ng pamamahinga ay ginawa para sa tao. Ang Diyos hindi kailangan magpahinga. Mga kapatid, ang Diyos hindi napapagod, hindi kailangan matulog. Pero ang tao napapagod at kailangan din magpahinga. Ginawa ng Diyos ang Sabbath day, ang Sabbath, mga kapatid, para sa tao. Para tayo'y magpahinga.
Pero ang iba, araw ng linggo, araw ng pamamahinga, amen, nagtatrabaho. Nandoon sa trabaho. Yung iba naman, puro pahinga. Mga kapatid, simula Lunes hanggang linggo, nagpapahinga. Tambay, mga kapatid. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, tingnan nyo po, ang presyo ng atay sa black market, mga kapatid, is 8 million pesos. Kung gusto mo magbenta ng atay, yun nga lang, patay ka na. Pag binenta mo yung atay mo, kasi isa lang ang atay natin. The biggest organ in your body is the liver. Ang liver natin, mga kapatid, FYI, kapag siya ay na-damage, kaya niyang gumaling mag-isa. Amen? Lahat magsabing amen. Ano pa? Magkano ang heart natin? Mura lang pala ng heart natin. 7 million. Sa black market. Yun nga lang, pag binenta mo at ang puso mo, deads ka na rin. So pag binenta mo ang atay mo at saka ang puso mo, magkano po? 15 million. So may iwanan ka sa pamilya mo. Yun nga lang, wala ka na. Mga kapatid. Amen. Ano pa ho? Ang kidney. Magkano ang kidney? Bawat isa is 8 million. So pwede ka pa naman mabuhay ng isang kidney. Ano bang trabaho ng kidney? Sumasala ng mga dumi sa katawan. At ilalabas sa pag-ihi, mga kapatid. Pwede pa namang mabuhay ang tao, mga kapatid, kapag nagpa-function kahit isa lang kidney. Yun nga lang, hindi na siya pwedeng mag-workout ng matindi. Hindi na siya pwedeng mapagod ng sobra, mga kapatid. Amen. Ang ating lungs, ito daw pinakamahal lungs.
po natin kayang sukatin ang pag-ibig ng Diyos. Minsan tinatanong natin sa ating asawa, mahal mo pa ba ako? Mahal mo pa ba ako? May pagmamahal ka pa ba sa akin? Sunod na tanong, gaano pa kalaki ang pagmamahal mo sa akin? Sa mag-boyfriend, sa mag-sweetheart, may ganun tanong. Sino dito nagkaroon ng kasintahan? Huwag po natin itanggi. Tinatanong natin, gaano mo pa ba ako kamahal? Nabawasan na ba? Konti na lang ba? O marami pa? Amen. Kaya ang tanong ko dito, ang Diyos ba, masusukat ba natin ang pagmamahal o pag-ibig ng Diyos sa atin? Hindi po natin kayang sukatin. Kung kaya mong sukatin ang distansya ng langit papunta dito sa lupa, kaya mong sukatin ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Para makarating ka lang sa Mars, para makarating ka lang sa ibang galaxy, amen, it will take millions of light years. Pero makarating sa langit, mga kapatid, imposible. Imposible po, mga kapatid. Praise the Lord. Kung hindi natin kayang sukatin, mga kapatid, amen, ang distansya mula sa langit papunta dito sa lupa, amen, hindi rin po natin kayang sukatin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa, mga kapatid. Amen? Ang Diyos, mga kapatid, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos, mga kapatid. Amen? Siya ay naging alipin, mga kapatid, naghirap, nagdusa. Hinubad niya, mga kapatid, ang kanyang korona, mga kapatid, ng pagiging hari. Namatay siya, nagdusa, nasugatan, alang-alang sa atin. Libre po ba? Yes! Libre ang kaligtasan. Libre ang grace ng ating Panginoon. Walang bayad. Pupunta ka sa doktor. Magbabayad ka ng pampagamot, pampacheck up, mga kapatid. Amen. Bibili ka pa ng mga medisina, mga kapatid. Amen. Pero sa Panginoon, manalangin ka lang. Sumampalataya ka lang. Kaya kang pagalingin ng Panginoon. Libre po ba? Yes! Libre. Ang gusto lang ng Diyos, mga kapatid, maniwala ka, sumampalataya ka, amen. Maging buo, mga kapatid, ang ating paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoon. May libre pa ba sa panahon ngayon? Meron sa Diyos libre. Kaya yan po ang grace. Grace is the unmerited free gift of God. Ano pa yung binigay ng Diyos sa atin na libre? The mercy. Binanggit po natin nakaraan. What is the difference between grace and mercy? Ang grace, mga kapatid, ibinigay sa iyo ng Diyos na libre kahit hindi tayo deserving. Amen. Ano pipiliin mo, sister? Apple or orange? Kung papipiliin kita, apple or orange? Parehas. Grabe. Isa. Tatawa talaga tayo sa tawa ni Sister Dalin eh. Magbigay tayo ng ibang illustration. Ubas o mansanas? Pamili ka lang. Apple. Bakit gusto mo ng apple? Ha? An apple a day keep the doctors away. Totoo ba yun? Alam naman pala natin. Sino dito kumakain ng mansanas araw-araw? Pinababayaan lang natin yung mansanas. O yan din ang suggest, di ba? An apple a day, keep the doctors away. Hindi ako masyadong kumakain ng apple, pero umiinom ako ng apple cider. Vinegar. Pang-ano daw yan ng kolesterol. Pampatunaw daw ng kolesterol yon. And pang-regulate ng sugar. Okay. So balik tayo dito. Apple ang pinili mo. Pero kahit hindi mo pinili yung ubas, ibibigay ko pa rin sa'yo. That is grace. Amen? Ito lang ang kaya mo. Ito lang yung dapat ibibigay ko para sa'yo. At hindi ito para sa'yo.
pero ibibigay ko na rin sa iyo. And that is grace. Amen? At mo magsabing amen. Ano yung mga bagay na hindi tayo deserving? Kaligtasan. Pangalawa, ano yung mga bagay na hindi tayo deserving? Ano sabi ng Bible sa Romans chapter 5? Bihira ang taong mamatay sa isang makasalanan. At may kakaunti na pwedeng magtansyang, magbuwis ng buhay para sa mga matutuwid. Pero ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Nung tayo'y makasalanan pa, ang Diyos, si Jesus, ay namatay para sa atin. Deserving ba tayo sa dugo ni Kristo? Deserving ba tayo, mga kapatid, sa pagdurusa ni Kristo? No. We are sinners. We are hopeless. Marumi tayo, mga kapatid, sa harapan ng Panginoon. Pero ibinigay ng Diyos ng libre ang grace na yan. And what is mercy, mga kapatid? Ano po ang mercy? Grace, ibinigay sa iyo, and you are not deserving of that, mga kapatid. Minahal kita para sa mag-asawa, niloko mo na ako, kinaliwa mo na ako, sinaktan mo na ako, amen, pinukpok mo ng martilyo ang puso ko, binuhusan mo ng asido ang puso ko, amen, pinakain sa mga aso, amen. Pero mamahalin pa rin kita. And you are not deserving of that, mga kapatid. Hindi tayo deserve, amen, sa ganon. Minahal pa rin tayo ng Panginoon. May mga asawa po kung ganon na talagang humahanga ako, ganon ang kwento nila. Praise the Lord. Na yung isang partner nila, mga kapatid, ay talagang nagkaroon ng matinding kasalanan, but they decided to stay. Amen. Pinag-pray nila sa Panginoon at nabuo ang kanilang pamilya. Bakit po? Dahil yan ay kasunduan, mga kapatid. Ang Diyos ay nakipagtipan sa atin. Na kahit anong mangyari, amen, ipaglalaban tayo ng Panginoon. Mamahalin tayo ng Panginoon, mga kapatid. Bakit nandito ka pa? Ba't nandito pa tayo? May mga failures tayo sa ilang mga aspect ng ating buhay. Pero ba't nandito ka pa? Dahil sa grace ng Panginoon. Because of the grace of God, mga kapatid. Ano sabi ng Bible? We are saved by grace, through faith, and not of yourselves. Mga kapatid, hindi po tayo sa pera na iligtas, kundi sa biyaya ng Panginoon. And what is mercy, mga kapatid? What is mercy? Ano yung mga bagay na deserving tayong matanggap? Dapat ikaw ipinako, sister, dapat tayo ipinako sa krus. Dapat ikaw yung nilatayan. Ba't si Jesus? Dapat tayo, mga kapatid, amen, na magbabayad sa kasalanan na ating ginawa. Tayo yung sinumpa, tayo yung marumi. Nasa atin yung kamandag ng kamatayan, mga kapatid. Praise the Lord. Tayo yung dapat nakulong. Tayo yung dapat dinuraan. Tayo yung dapat sinuntok, binira, mga kapatid. Tayo yung dapat napahiya. But because of the mercy of God, tinanggal ng Diyos lahat sa atin yan. Siya ang naging kahihiyan, siya ang nagdusa, alang-alang sa atin, and that is mercy. Ano sabi ng Bible, mga kapatid? The mercy of God lasts forever. His mercy is forever. His goodness is forever. Mga kapatid, hindi natatapos ang mercy ng Panginoon. May libre pa ba sa panahon natin ngayon? Meron. Lahat ng binigay sa atin ng Diyos, libre. Palakpakan nating malakas ang ating Panginoon. Malakas na papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Mga kapatid, hallelujah.
Sometimes we measure ourselves, mga kapatid. We measure the value of ourselves, mga kapatid. Kung paano tayo i-measure na ibang tao. Paano kung janitor ka lang? Paano kung ikaw ay isang utility man? Paano kung ikaw ay isang basurero, tindero? Magtataho. Meron pa bang magtataho ngayon? Automatic na yata, ano na yata ang magtataho ngayon eh? Ang tawag dito? Nakasasakyan na yata ang magtataho ngayon, oh. Hindi pa ba? O nakamotor? Nakikita ko magtataho, nakamotorsiklo. Paano kung ikaw ay isang construction worker lamang? Isang yaya, isang pulubi. Amen. Isang sidecar boy. Paano kung wala ka natapos, tatay? Anong halaga mo sa ibang tao? Sometimes tumitingin ang tao sa natapos, sa diploma. Yung worth natin, mga kapatid, tulad nila Villar, bilyonaryo. Yung iba, milyonaryo. Ginagalang sila, mga kapatid. Pero alam nyo ba, mabuti na lang ang Diyos natin hindi tumitingin sa ating natapos. Mabuti na lang ang Diyos natin hindi tumitingin, mga kapatid, sa laman ng bank account mo. Amen? Kasi alam ng Diyos, mga kapatid, kahit may pera ka, pwedeng patay ka pa rin. Pwedeng humihinga ka, pero sa kanyang harapan, patay tayo. Sabi po na Ephesians yan. You were led by the trespasses of your sins. Ikaw ay patay. Ang tawag yan, zombies. Living dead. Lumalakad, nagsasalita, mga kapatid. Humihinga, nagsashopping, nagbabasketball, nagbibisikleta. Pero sa harapan ng Diyos, patay tayo dahil sa kasalanan. Dahil sa karumihan ng kasalanan. Lahat mo magsabing amen. Hallelujah. So yung mga nabanggit ko ngayon, kanina mga kapatid, amen, is about the physical life. But our Lord, Jesus Christ, mga kapatid, ating Diyos, is more concerned, mga kapatid, sa ating spiritual life. Ang sabi po, mga kapatid, ng Genesis chapter 1, verse 27, we are made, man was created, was made in the likeness and the image of God. Amen. So kung alamin po natin ang original na state ng tao, amen, tayo po ay nilikha ng Diyos, mga kapatid, sa kanyang sariling wangis. Pangit ba ang Diyos? Hindi. Pangit ba ang tao? Hindi. Dahil tayo'y gawa. Amen? Ang basis ng paggawa ng Diyos sa tao, amen, ay sa Kanya. Babalik sa Diyos, mga kapatid. Pero yung image na tinatawag dito, na tinutukoy dito, mga kapatid, praise the Lord, is not the physical image. Ang image na tinutukoy dito, yung likeness na tinutukoy dito, is the goodness. The qualities like, mga kapatid, the holiness. Amen. The glory. Nandoon sa tao ang glory. Nandoon ang holiness, mga kapatid, sa tao. Doon sa Garden of Eden. But when man fell, nang bumagsak ang tao sa pagkakasala, mga kapatid, ano po yung kinain nila? Yung bunga na ipinagbabawal ng Diyos na kainin. Pumasok ang kasalanan, sinumpa ang tao, mga kapatid, at ang kamatayan ay nagpapasa-pasa generation by generation, mga kapatid. And man needed a genuine redeemer. Praise the Lord. Kailangan ng tao ang tagapagligtas. Man was hopeless. We are hopeless. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, we are fall short to the glory of the Lord, mga kapatid. Man is weak, strengthless, mga kapatid. Wala tayong magagawa. We are disconnected sa ating Panginoon. Kaya kahit pray ka ng pray, walang nadidinig ang Diyos. Bakit? Merong nakakadlang. Yung kasalanan, yung trespasses, yung curse of sin, mga kapatid, lahat tayo ay maiimpyerno. Kaya pumasok yung tinatawag na incurable diseases. Nag-inflict ang diablo, mga kapatid, sa mga physical ng tao, sa physical body natin, mga kapatid, na mga sakit na hindi na gagaling, mga kapatid, like cancer, diabetes.
Amen. And that's, mga kapatid, the curse of sin. Yan ay sumpa ng kasalanan. Lahat po magsabing amen. We are being captives. Men were being captives of the devil. Sila ay mga kapatid na bihag ng kasalanan at ng dyablo. At kailangan natin ng tagapagligtas, mga kapatid. Ang kidnapper, mga kapatid, magdedemand yan ng pera, ng amount. Ang problema, hindi sigurado kung kayang i-provide ng Redeemer, mga kapatid, yung asking amount. Mga kapatid, anong tawag doon? Anong tawag doon, mga kapatid? Ransom. Hindi sigurado, mga kapatid, amen. Kung kayang i-provide ng family, amen, hindi sigurado yung buhay, mga kapatid. Praise the Lord, walang kasiguraduhan. Pagbihag ng tao, ng dyablo ang tao, walang kasiguraduhan ang buhay natin. Laging may takot, laging may pangamba, walang kapayapaan, walang kagalakan, walang kasiyahan, mga kapatid. Amen. Kailangan mailigtas tayo. At hindi po madali ang pagliligtas, mga kapatid, sa tao. Kailangang may mamatay para maligtas ang tao, mga kapatid. Sino ang mamamatay? Si Jose Rizal? Si Andres Bonifacio? Si Pastor Daniel? Si Brother Meljan? Sino mamamatay, mga kapatid? Si Donald Trump? Si Rodrigo Duterte, mga kapatid? Si Bongbong Marcos? Kailangan bang silang mamatay para maligtas tayo? Merong namatay para sa atin. Bumaba galing sa langit. Nahayag sa laman, mga kapatid. Amen. Itong tao na to, mga kapatid, is sinless. Walang kasalanan, mga kapatid. Pero nagdusa siya, amen, dahil sa kasalanan ng tao. Ganon kahalaga ang tao sa Diyos, mga kapatid. Ganon tayo kahalaga sa harapan po ng ating Panginoon. If you remember, mga kapatid, the story of the lost sheep. Merong 100 sa kawan na walang isa. Anong sabi po, mga kapatid, ng Bible? Iniwan niya ang 99 upang hanapin ang isa. Amen. Iniwan niya yung 99 na hindi kailangan ng pagbabantay. At hinanap niya yung isa. At yung nahanap niya yung isa, mga kapatid, anong sabi ng Bible? Laking tuwa. Laking saya niya. Amen. At nung nahanap niya yung isa, mga kapatid, anong ginawa niya? Pinasan niya. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Nung nahanap niya tayo, mga kapatid, amen, pinasan niya tayo, binuhat niya tayo, papunta doon sa kanyang kawan. Papunta doon, mga kapatid, sa lugar kung saan nandoon ang 99 sheep. Nung nawala ang tao, praise the Lord, hinanap ng shepherd, the good shepherd. Who is the good shepherd? No, none other than Jesus. Hinanap ng ating Panginoong Hesukristo ang mga naligaw. Kaya naparito siya upang iligtas at hanapin ang mga naligaw. Praise the Lord. Lahat po magsabing amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang Biblia po ay tumutukoy sa ating buhay dati na katulad ng walang pag-asa, walang Diyos. Ang buhay natin ay isang maruming basahan sa kanyang harapan. Ang buhay natin ay balot ng kadiliman. Amen. Ang buhay natin, mga kapatid, bagamat ikaw ay may katalinuhan sa sanlibutan ito, magaling ka sa economics, sa physics, sa science, magaling ka sa mathematics, ikaw ay henyo, mga kapatid, amen, sa mga academics. Pero sa Panginoon, yan ay isang kamangmangan lamang. Anong value ng ating mga nakamit dito sa mundo? Kaya sabi ng Bible, what shall it profit a man if he gains the whole world, but lose his own soul?
Anong mapapala natin, mga kapatid, makamit natin ang lahat ng bagay dito. Pero nagkasakit ka lang, ubus lahat ng pera mo. Ubus lahat ang naipon mo. Ipon ka ng ipon, nagpakapagod ka, nagpakapuyat ka. Amen. Dumating ang panahon, nagkasakit ka, ubus lahat ng naipon mo. Nung dumaan na pandemic, mga kapatid, maraming milyonaryo ang naghirap. Bakit? Nagkasakit ng COVID-19. Amen? Ito pong nagkaroon ng trahedya, mga kapatid, sa Bicol, praise the Lord, di po natin gusto yan. Pero ano ang nagawa ng pera, ng bahay, ng sasakyan nung dumating ang trahedya na yan, mga kapatid? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na yan na ipon natin ay walang halaga po. Amen? Sa harapan ng Panginoon. Ano po ang mahalaga? Ano po ang mahalaga? Ang mahalaga sa Panginoon, ang kaligtasan ng bawat isa. Ang mahalaga sa Panginoon na tayong lahat, mga kapatid, ay masigurado natin na tayo'y pupunta sa langit. Dumating ang kamatayan, ang aksidente, mga kapatid, sa ating buhay. Kunin ng Diyos ang ating buhay. Siguradong tayo'y magmamana ng buhay na walang hanggan. Sigurado, mga kapatid, na makakapiling natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya tanongin natin ang ating mga sarili, kaano na ba karami ang iyong naipon? Mamaglo. Alam ko marami kang naipon, pero walang halaga yan sa harapan ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Dito, mga kapatid, yung iba dito, may mga malaking bahay sa kanila, may malahasyendang bahay sa kanilang probinsya. Amen. Katulad ni Sister Hannah. Ito po ay pinagpala ng Panginoon. Amen. Yung iba dito, mga kapatid, ay kumita ng milyon-milyon sa kanilang trabaho. Pero mahalaga ba yan? Pag nagpunta ka ng ospital, praise the Lord, nagbayad ka ng surgery, nagbayad ka ng operation, magkano kagad yan? Lahat po yan ay mawawala. Lahat po yan ay baliwala, mga kapatid. Amen. Hindi ko po sinasabing huwag ka magtatrabaho. Pero kung magtatrabaho ka, mga kapatid, dapat kasama ang Diyos sa plano at sa desisyon mo. Dapat kasama ang Diyos sa pangarap mo. Kung magpapamilya ka, dapat ang Diyos ang sentro, mga kapatid, ng pamilya mo. Praise the Lord. Mawala man lahat yan. Amen. Ma-wash out man lahat ng ipon mo, wala ang sasakyan mo, mawala ang bahay mo, mga kapatid. Ang mahalaga, nandyan pa rin ang Diyos sa puso mo. Yan po ang tunay na kayamanan. Yan po ang tunay na kayamanan. Lahat po magsabing amen. Praise the Lord. So totoo lang, masaya po talaga magkaroon ng sasakyan. Nung na-approve kami sa loan 5 years, praise the Lord, this is it. Sabi ko, salamat sa Panginoon. This is it. Pero ang problema, paano kami magbabayad ngayon? Kasi nung na-approve kami, that time, mga kapatid, napakaliit pa po ng sahod ni Sister Sarah. Hindi kaya bumuhay ng 10 anak. Plano ko pa naman yung mga kapatid. At least, 10. Ako po ay isang pastor. Donation, charity. Mga kapatid, paano kami bubuhay? Kaya nag-decide ako dahil lumalakas nung time na yon yung Grab. Amen, Uber. Kumuha kami ng sasakyan ng hulugan, 5 years. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Nung na-approve kami, praise the Lord, magkano lang yung down payment? Minimum. May sasakyan ka na. Sabi ko, Lord, salamat po. Makakapag-sideline ako. Ano po nangyari, mga kapatid? After that, mga kapatid, nag-limit sila ng driver. Hindi na pwedeng mag-Uber. Hindi na pwedeng tumanggap ng Uber driver at Grab. Mga kapatid, nagkaroon ng problema sa gobyerno. So nagtanong ako, Lord, ikaw naman po nagbigay nito. At alam ko po, ikaw ang magpo-provide ng pambayad namin dito monthly. Yung pambayad po namin, 17,640 pesos monthly. Sahod po ni Sister Sarah ay 16,000. Meron kaming isang anak. Pagkain namin araw-araw, papaano po kami mabubuhay, mga kapatid. Praise the Lord. Papaano po kami mabubuhay? Isang milagro po, mga kapatid, galing sa ating Panginoon. Praise the Lord. Sabi ko, Panginoon, maglilingkod po ko sa inyo. Wala naman po ko ibang pangarap,
kundi maglingkod. Kaya ako lang naman po kinuha ito, mag-sideline. Sabihin, hindi kalooban ng Diyos na mag-sideline ako. Mag-grab, mag-Uber ako, mga kapatid. Naintindihan ko po kagad. Sige po, Lord, papagamit ko po. Amen. Aking buhay sa iyo. Magtuturo ko, magba-Bible study ako, tuloy-tuloy mga kapatid sa church hanggang lumaki yung church natin, mga kapatid. Amen. Sobra-sobra po ang ibinigay ng Diyos na pambayad, mga kapatid. Hindi lang ng bahay, ng lupa, mga kapatid, ng sasakyan, at na iba pang mga pagpapala na binigay. Pero lahat ng yon, mga kapatid, natamasa po natin yan, maliit na pagpapala. Sumaya tayo ng konti, sumaya po ako ng konti doon. Nakabili kami ng lupa, masaya. Pero yung kasiyahan, panandalian lamang. Temporary lang. Totoo, di ba? Tumanggap ka ng yung 13-month pay, kailan ng 13-month pay? 1 linggo lang, ubos na yan. 1 linggo lang, ubos na yan. Pero pag in-invest mo sa Panginoon, tumanggap ka ng pagpapala sa Panginoon, sa Kanya din galing, invest mo sa Panginoon, amen? Praise the Lord. You are investing to the kingdom of God. For the kingdom of God, mga kapatid. Pero kapag pumunta ka, amen, kung saan-saan, mga kapatid, okay lang mga kapatid, mag-travel, no problem. Kung sobra-sobra na talaga ang pera mo. Pero dahil tumanggap ka ng 13-month pay, pupunta ka ng Boracay, pupunta ka kung saan-saan, at doon mo ginastos lahat. Hindi ko po sinasabing huwag niyong gawin. Pero piliin natin kung saan po natin invest ang ating pera. Anyway, mga kapatid, hindi po sa mga bagay na yun, sabi, masaya ka ba? Masaya ka, di ba? May motor ka, may business ka. Pero panandali ang kasiyahan lang yun. Sa totoo lang, totoong kasiyahan pag alaw mo na hindi kayo magkaaway ni Lord. Tama, di ba? Kami ni Sister Sarah. Amen. May mga panahon na nag-aaway kami. Pero yung away namin walang kibuan. Walang salitaan. Alam po nila Tatay Fred dyan. Yan, 3 araw kami na hindi nagkikibuan. Diba? Pero nandiyan lahat. Air condition, pagkain, lahat provided. Pero may kulang. Hindi masaya pag magkaaway. Tama? Pag meron kang kaalitan sa loob ng bahay, kandun sa Panginoon. We have so many blessings from the Lord. We receive many blessings from the Lord, mga kapatid. Pero kapag hindi tama ang relasyon mo sa Panginoon, hindi ka masaya. Amen? Kaya ayusin natin dapat ang ating relasyon sa ating Panginoon. Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We have no authority, mga kapatid, kapag tayo captive of the devil. Kaya kailangan natin ng Redeemer. Kailangan ng tao ang Redeemer, mga kapatid. Amen. And Jesus didn't came for the holy, for the righteous, mga kapatid. Naparito ang Diyos. Naparito si Jesus para sa mga makasalanan. Sa mga taong nangangailangan ng kagalingan. Sa mga taong nangangailangan ng pag-asa. Naparito si Jesus kung ikaw ay nalulungkot, nalulumbay. Kung ikaw ay may karamdaman, kung ikaw ay mayroong sakit na hindi nagagaling, kung ikaw ay nagdurusa ngayon, naparito si Jesus para sa iyo. If you need Jesus, mga kapatid, Jesus is available anytime, anywhere for you. Just call. Just dial. Ano yun? 911? 333. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Sino dito ang may pressure sa buhay? Sino dito ang inaatake na anxiety? Sino dito ang stressed, mga kapatid? Amen. Jesus is available for you. May presyo ba? Wala. Amen. Libre ang paglapit sa ating Panginoon. Walang bayad pag lumapit tayo sa Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Kala ko si Clarice ba yan? Okay. Welcome again. O kasi nagpaalam ko nung nakaraan linggo. Welcome again. Na-cancel. Okay. Dahil sa bagyo. Praise the Lord. Salamat sa ating Panginoong Jesu Kristo.
At magsabing, thank you, Jesus. Praise the Lord. So tatapusin ko po sa isang kwento na isang basurero. Kaya the price tag of our life, mga kapatid. Kwento ng isang tao na pumasok sa isang junk shop. Amen. Pagtingin niya, praise the Lord. Sabi nung magbabasurero, yung may-ari ng junk shop, mga kapatid, amen, sige tuloy ka, pasok ka dito sa aking junk shop. Sabi ng lalaki, tumingin siya sa paligid, at wala siya ibang nakita, puro mga basura. Ano yung mga basura na yon? Mga lumang dyaryo, ano pa? Lumang dyaryo, mga bakal na kinakalawang na, ano pa? Yung mga bote na basag-basag, mga kapatid. Anong sabi ng lalaki? Sabi niya, akin lahat yan. Sa kanya daw lahat yun. Ano yun? Yung dyaryo, yung bakal na mga kinakalawang na, at yung mga boteng basag. Akin lahat yan. O sige, ibibigay ko sa iyo lahat to. Mga kapatid, sa isang kondisyon, kukunin ko buhay mo. Mga kapatid. Ang kapalit buhay, mga kapatid, para makuha niya yung mga basura na yun. At sino ba yung mga basura na yun, mga kapatid? Sino ba yung lalaki na pumasok sa junk shop? Yung lalaki na pumasok sa junk shop ay ang ating Panginoon. Sino yung mga basura na yun? Tayo. Amen? Tayo yung mga basura. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Tayo yung mga basura. Yung mga bakal o buhay na kinalawang na. Yung mga kwentong lumipas na. At yung mga buhay na basag. Yan yung kinuha ng tao sa loob ng junk shop. Anong kapalit? Kanyang sariling buhay, mga kapatid. Ganun po tayo kahalaga sa ating Panginoon. Ano sabi ng isang scripture, mga kapatid? Amen. Bumili siya ng isang lupain bilang kapalit, mga kapatid, ng kanyang kayamanan. Binili niya ang lupain. Mga kapatid, sino yung lupain na yun? Tayo po yun. Tayo po ay precious sa harapan po ng ating Panginoon. Mga kapatid, hindi po kayang bayaran ng pera o salapi ang ating buhay. Pero binayaran ng Diyos ng kanyang sariling dugo. We are not redeemed by the corruptible things, silver and gold. Hallelujah. We are not being saved by that, mga kapatid. We are redeemed by the precious blood of Jesus, mga kapatid. And redeeming, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo is not an easy task. Kailangan niyang mapahiya, magdusa, mapako, mga kapatid, para lang maligtas tayo. How valuable is your life? Gaano kahalaga ang buhay mo sa ating Panginoon? Amen. Masyado tayo nakikinig sa sasabihin ng ibang tao. Amen. Sa pagkatao natin. Masyado nating pinakikinggan ang halaga natin, kapatid, galing sa ibang tao. Bakit hindi natin basahin ang Bible, manalangin sa Panginoon at alamin ang iyong halaga sa harapan ng ating Panginoon? We are valuable sa harapan ng ating Panginoon. Palakpakan nating malakas ang ating Panginoon. Praise the Lord. Tayo po'y tatayo. Tayo po'y pinatawad dahil sa kanyang biyaya. Tayo'y kanyang pinalaya dahil sa kanyang dugo, mga kapatid. Tayo'y pinatawad, tinanggap ng Panginoon. Praise the Lord. Dahil kay Jesucristo, mga kapatid. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi tayo karapat-dapat. Sabihin natin, mga kapatid, na karapat-dapat ang dugo ni Jesus sa atin. Karapat-dapat, mga kapatid, ang ating Panginoon sa ating buhay. Yes,
We are not worthy, but Jesus is worthy. Mga kapatid, sa harapan ng Panginoon talaga hindi tayo tatanggapin. Pero dahil si Jesus, mga kapatid, ang nagbayad sa ating kasalanan, tinanggap tayo, mga kapatid, at naging karapat-dapat tayo sa harapan ng Panginoon. Bigyan natin ng malakas sa palakpak sa ang ating Panginoon. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The heaven is rejoicing over one soul. Sa isang kaluluwa lamang, mga kapatid, amen, na tumanggap sa Panginoon, nagsisi sa kasalanan, tumalikod sa kasalanan, amen, laksa-laksang mga anghel ang nagdiriwang, amen, sa kalangitan, mga kapatid. Now we know the value of each soul. Alam na natin kung gaano kahalaga ang ating kaluluwa sa ating Panginoon. Hindi kayang bayaran ng pera, hindi kayang bayaran ng kapangyarihan, kundi binayaran tayo ng buhay ni Jesucristo, mga kapatid. Buhay ni Jesucristo na walang kasalanan, walang bahid, buhay na matuwid. Amen. Ni Jesus Christ, at tayo po, mga kapatid, ay binayaran, amen, ng dugo ni Jesucristo, dugo na walang kasalanan. Walang bahid ng kasalanan, walang karumihan, mga kapatid. Praise the Lord. Kung meron mang masahalaga pa dito sa buhay, nandyan ang langit, nandyan, mga kapatid, ang araw, nandyan ang bituin, nandyan ang buwan. Amen. Wala nang masahalaga sa harapan ng Panginoon, kundi sa kaluluwa ng tao. Higit na mahalaga ang kaluluwa natin kaysa iba pang mga bagay dito sa lupa, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan maunawaan natin, mga kapatid, kung ano, mga kapatid, ang value ng ating buhay sa harapan po ng ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo po'y lalapit sa Panginoon, mga kapatid, sa oras na ito, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Pusong dalisay ang aming nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, likain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo na walang alilangan. Isang pusong isinisigaw na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, O Diyos. Once again, pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y na walang alilangan. Isang pusong isinisigaw na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, isang pusong tapat.
Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo na walang alinlangan. Isang pusong isinisigaw na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, O Diyos. Isang pusong tapat Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y na walang alinlangan. Isang pusong isinisigaw na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, O Diyos. Isang pusong tapat, Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y na walang alinlangan. Isang pusong isinisigaw na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, O Diyos. one more time. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y na walang alinlangan. Isang pusong isinisigaw na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, O Diyos. Alam niyo po mga kapatid, ang Diyos, hindi nagbago ang standard niya. Although bumaba siya dito, ang pagiging banal ng Diyos, hindi bumaba. Ang hinahanap pa rin niya sa tao, banal. Yung worship na hinahanap ng Diyos, mga kapatid, yun pa rin yung standard. Ang tao, napakadaming standard, mga kapatid. Pag namili tayo, gusto natin ganito, itong qualification. Pag nag-apply ka sa trabaho, mga kapatid, kailangan may diploma ka. Praise the Lord. Kailangan pleasing personality, merong skill set. Pero alam nyo ba, pag nag-apply tayo sa langit, ano ang wanted sa Panginoon? Ang wanted sa langit, mga kapatid, sinners. Ang hinanap ng Diyos, mga makasalanan. Ano pong qualification ng Panginoon? Pagsisisi lamang. Yun ang qualification ng Panginoon. Hindi niya titingnan, mga kapatid, ang diploma natin. Hindi niya titingnan ang ating katalinuhan, kundi titingnan niya ang ating mga pusong basag na nagpapakumbaba sa kanyang harapan at inaaming siya'y makasalanan at gustong magsisi at magbago sa harapan ng Panginoon. Sa oras ito, mga kapatid, hallelujah. Praise the Lord. Bago tayo uwi, mga kapatid, makipag-usap tayo sa Panginoon. Lord, I'm here. Nandito po ko sa inyong harapan. Nagpapakumbaba. Ako po ay isang makasalanan, Panginoon. Marumi. Linisin mo ko, patawarin mo ko sa aking mga pagkakasala. Gusto kong maligtas. Gusto kong gumaling, Panginoon. Gusto kong mapunta ng langit. Gusto kong ayusin ang aking relasyon sa iyo. Mga kapatid, hallelujah. Hindi kailangan ng Diyos, mga kapatid, ang taong nagmamatuwid. Ang kailangan ng Diyos yung mga taong nagpapakumbaba, mga taong may pusong basag, hallelujah, sa harapan ng Panginoon. Basagin natin ang ating mga pagmamataas, kayabangan sa harapan ng ating Panginoon. Sige mga kapatid, hallelujah. Mahalaga tayo sa Panginoon.
Hindi man ang buhay natin mahalaga sa sanlibutan, pero ang Diyos, mga kapatid, pinahalagahan tayo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y maligtas, mga kapatid. Sige mga kapatid, hallelujah. Walang mawawala kung iiyak tayo. Nararapat lamang na umiyak tayo sa harapan ng Panginoon. Nararapat lamang, mga kapatid, na sambahin natin ang Diyos, mga kapatid. Diyan natin makakamit ang tunay na kasiyahan. Diyan tayo pa iinumin ng Santong Espiritu ng Panginoon. Huwag tayong mahihiya. Huwag tayong mapapagod, mga kapatid. Sige po mga kapatid, kumikilos ang Espiritu ng Panginoon sa oras na ito. Magpakumbaba lang tayo. Magkaisa lang tayo, mga kapatid. Isang pusong basag, isang pusong nagpapakumbaba. Sige mga kapatid, buksan natin ang ating mga puso. Huwag tayo mag-alinlangan sa harapan ng Panginoon. God is moving in the midst of this, church, mga kapatid. I plead the blood of Jesus. I plead the blood of Jesus in the name of Jesus, by the authority of the name of Jesus, by the authority of the Word of God. Sige mga kapatid, isang pusong tapat, magtapat tayo sa Panginoon. Isang pusong tapat. Sige mga kapatid, isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Pusong sa'yo'y nawala kalilangan. Umamin ka lang sa Panginoon. Panginoon, kailangan kita. Panginoon, ikaw lang ang kailangan ko. Panginoon, may sakit ako. Panginoon, stress na ako. Panginoon, nalulumbay na ako. Panginoon, nalulungkot ako. Sige, hayaan natin ang Panginoon. Hallelujah, ang Panginoon naghahanap. Hallelujah, ng mababang tako. Naghahanap siya ng pusong malinis. Sige, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo na walang alinlangan. Isang pusong isinisigaw na ika'y panagalan. Ang ako'y pagpupuri sa'yo lamang. Sige lang mga kapatid, hallelujah. Kumikilos ang Panginoon. Worship is contagious. Nakakahawa yan mga kapatid. Huwag ka magpa-apekto sa iyong katabi. Hayaan mo ang katabi mo maapektuhan sa pagpupuri mo. Sige mga kapatid, if you need something today, if you need healing, if you need the touch of Jesus, if you need miracle, miracle is in the house. Healing is in the house. In Jesus' name. In Jesus' name. Jesus is in the house. Buksan mo lang ang buhay mo. Buksan mo lang ang puso mo. Huwag ka lang mahihiya. Ang Panginoon ay nandito. Puspusin ka ng kanyang kapangyarihan. Palalakasin ka ng Panginoon. Pagagalingin ka ng Panginoon. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Ang langit ay naglalaksa. Ang langit, mga kapatid, amen, ay nagdiriwang sa isang kaluluwa. Laksa-laksang mga anghelang nagdiriwang sa langit sa isang kaluluwa na nagsisisi, sa isang kaluluwa na lumapit sa Panginoon. Sige mga kapatid, hallelujah. Ganun tayo kahalaga sa harapan ng Panginoon. Habang may buhay tayo, habang may hininga tayo, ibigay natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Hindi ka ba nagsasawa? Gabi-gabi ka na lang umiiyak sa problema. Ngayon ang panahon na umiyak tayo sa Panginoon at papalitan ng Diyos ang kalungkutan na yan ng kagalakan.
Gabi-gabi ka na lang umiiyak, basa ang iyong unan dahil sa luha. Pero sa ngayon, pupunasan ng Panginoon ng mga luhang yan at papalitan niya ng kagalakan ng kasiyahan ang gagaling sa Kanya. Lagi kang tuliro, lagi kang balisa, pero sa oras na ito, papalitan ng Diyos ng kapayapaan na nanggagaling sa Kanya. Libre yan, mga kapatid. Walang bayad. Walang bayad. Libre lang, Panginoon. Marami pong salamat. Salamat, Panginoon. Sige po, magpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng biyaya na ating natanggap, sa lahat ng mga pagpapalang ating natanggap. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Glory. Yes, in the name of Jesus. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Ibibig mo ako nang di kaya. Niyakap mo ako. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Sa aking karumihan. Inibig mo. Sige mga kapatid, niyakap mo ako sa aking karamihan. Niyakap mo ako sa aking karamihan. Spirit move. Jesus. Niyakap mo ako. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiranan, kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos, ang pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat
Sandulang biyaya mo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Now we realize, mga kapatid, now we know how valuable our life is. Yung ating buhay worth about 50 million pesos. Itong ating physical life, including lahat ng ating mga organs, ating mga ngipin, ating mga buhok sa ating ulo, mga kapatid, worth 50 million. Yan po ay malaking halaga. That's $1 million. Yan lang ang buhay ng tao. Pero yung kaluluwa na nandito, hinabubuhay dito sa loob ng ating physical life, that's worthless. Tama ba? Worthless? Priceless. I'm sorry. That's priceless. Anong halaga nitong buhay natin? Para mabayaran itong buhay natin, ano pang bayad? Dugo ni Jesus Christ. At walang ibang dugo na katulad ng dugo ni Jesus Christ. Yan ay dugo ng taong matuwid. Diyos na nahayag sa laman. Nag-iisang Diyos. Dugo. Amen. Ng kordero. Kordero ng Diyos. Wala ibang pwede magbayad. Mga kapatid, Brother Lito, halika. Yung mga taong ito, walang halagang kanilang buhay. Sa lipunan, Tatay Joselito, isang magsa-sidecar. Sidecar. Si Brother Lito, dating addict. Sister Evelyn, dating prostitute. Anong halaga ng buhay nila? Patapon ang buhay nila. Mga kapatid, sa lipunan, walang halaga ang kanilang buhay. Pero, hindi po pagdating sa Panginoon. Pagdating sa Panginoon. Every life matters. Sa harapan ng Diyos, pantay-pantay ang tingin niya sa atin. Pantay-pantay tayo sa harapan ng ating Panginoon. What is the price tag of life? Priceless. We are priceless, mga kapatid. Makamit natin ang lahat ng tagumpay dito sa mundo. But please, don't lose your soul. Give your life to Jesus, mga kapatid. Your life is more precious than gold. More precious than any stones, mga kapatid, dito sa lupa. Our life is precious in the sight of the Lord, mga kapatid. Palakpakan nating malakas ang Panginoon. Let us clap our hands to Jesus. Jesus loves us, mga kapatid. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Maaaring yung iba dito. Praise the Lord. Nasasabihan tayo na wala kang kwenta sa loob ng bahay. Wala kang kwenta sa kampalamunin. Amen. Sometimes our work, mga kapatid, ay nakadepende sa ibang tao. Pero, please, lagi po natin tatandaan na ang work natin ay nakadepende sa ating Creator, ang ating Panginoong Jesucristo. Oh, you are priceless, mga kapatid. You are created. We are made in the image and likeness of God, mga kapatid. Kaya ano nakikita ko sa iyo? I have seen the image of Jesus Christ. I see the image of Jesus Christ in you. Nakikita ko si Jesus Christ, kaya napakahalaga ng buhay ng bawat tao. Amen. Lahat po magsabing, thank you, Jesus. Amen. Hagkan po natin ang ating katabi, mga kapatid, sabihin natin, you are valuable. You are priceless. You are loved by Jesus. You are loved. Mahal ka ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya kung ramdam mo na walang nagmamahal sa'yo, walang nagpapahalaga sa'yo, nagkakamali ka. Merong nagpapahalaga sa'yo at merong nagmamahal sa'yo, ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Isang tawag mo lang, maramdaman mo kaagad yung kanyang presensya, mga kapatid. Amen?
Remember the parable of the prodigal son? Akala niya, mga kapatid, pagbalik niya dun sa palasyo ng kanyang tatay, magiging alipin siya. No, nagkakamali siya. Tinakbo siya ng kanyang tatay, niyakap kahit marumi, binigyan ng singsing at binigyan ng bagong damit. At sinabi niya, Amen. Ipagkakatay kita, magdiriwang tayo, sapagkat yung anak ko na patay, yung anak ko, mga kapatid, na nawala, ay nandito na at muling nabuhay, mga kapatid. At hindi siya ginawang alipin o katulong, ni-restore siya sa pagiging anak. Ganun tayo, mga kapatid, sa harapan ng Panginoon. Kapag tayo'y nanumbalik, mga kapatid, hindi ka itataboy ng Panginoon. Hiyayakapin niya tayo sa ating kahurmihan. Hahalikan tayo ng Panginoon, mga kapatid, at ibabalik niya, mga kapatid, yung authority sa atin at bibigyan tayo ng panibagong damit, the robe of righteousness, mga kapatid, ng ating Panginoon. At sa ating pagtatapos, mga kapatid, may request, mga kapatid, the presence of